Magandang araw! Welcome sa Aralin Panlipunan 1. Ako si Binibining Ruby Angie Frante, LPT. At ngayon ay magsisimula na ang ating aralin. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo ang aming guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa amin lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago magsimula ang ating aralin, tayo ay sumayaw at umawit. Masaya tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya pumalakpak. Kung ikaw ay masaya pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya pumalakpak. Kung ikaw ay masaya pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya gawin lahat, ha ha ha. Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe for more videos. Salamat! Tayo ay magbalik-aral. Ano ang distansya? Tama, ang distansya ay ang espasyo o pagitan ng dalawang tao, lugar o bagay. Ano naman ang tawag sa posisyon ng isang bagay kaugnay ng kinatatayuan mo o ang posisyon na pupuntahan mo? Magaling! Ito ay tinatawag na direksyon. Ano naman ang mga direksyon? Tama! Ang mga direksyon ay ang kaliwa, itaas, kanan, likuran, ibaba, at harapan. Tandaan na mahalagang pag-aralan ang distansya at direksyon. Nagagamit mo ang mga ito sa pagtukoy ng lokasyon ng isang bagay o lugar.
Alamin ang mga bagay o lugar na malapit at malayo. Sanayin din ang sarili kung ano ang nasa kanan, kaliwa, harapan, likuran, itaas at ibaba. Ngayon, tingnan mabuti ang larawan. Ano ang tawag dito? Magaling! Ito ay tinatawag na mapa. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay patag na representasyon ng isang puo. May mga bahagi o lugar sa loob ng inyong bahay gaya ng sala, kusina at mga silid. Tiyak na mas maraming lugar sa labas nito gaya ng mga kalye, gusali at estruktura. Mas mabilis ang paghanap ng isang lugar kung gagamit ka ng mapa. Nagpapakita ito ng mga lokasyon ng mga bagay at daan. Ginagamit ang mga ito upang matukoy ng nagbabasa ang impormasyon na makikita sa mapa. Ang mapa ay may sagisag o pananda. Katulad na lamang ng unang larawan, puno. Pangalawa, simbahan. Pangatlo, paaralan. Pang-apat, pagamutan. Panglima, riles. Pang-anim, palayan. Pampito, tulay. Pangwalo, daan. At sa kanang bahagi naman, mula sa itaas, mayroon tayong talon, ilog, burol, bundok, bulkan, dagat, daungan, at paliparan. Maraming impormasyon sa mapang ito. Halimbawa, ang istasyon ng bumbero ay nasa kanan ng paaralan. Ang ospital naman ay nasa kaliwa ng paliparan. Ano pang impormasyon ang nakikita mo sa mapa? May mapa rin ang isang paaralan. Dito makikita ang mga gusali at ibang lugar sa paaralan. Pag-aralan ang isang halimbawa nito. Mayroon ding mapa na nagpapakita ng anyong lupa at anyong tubig sa isang puok. Ang larawang ito ay isang halimbawa ng mapa na nagpapakita ng anyong lupa at anyong tubig sa isang puok. Ito ay madalas ginagamit ng mga taong naglalakbay. Maraming uri ng mapa ang makikita sa paligid. May mapa ng isang amusement park na nagpapakita ng mga atraksyon na pwedeng sakyan o puntahan. May mapa rin ng museo na nagpapakita ng mga galerya at nilalaman nito. May mapa rin ng barangay, bayan at lalawigan. Ngayon ay tumungo tayo sa mapa papuntang paaralan. Isang mahalagang kaalaman ay kung paano pumunta sa inyong paaralan. Ibig sabihin, kailangang alam mo ang lokasyon ng inyong paaralan. Mayroong mga palatandaan na malapit sa paaralan na kailangan mong tandaan. Pag-aralan natin ang halimbawa ng isang mapa tungong paaralan. Nakikita mo ba ang bahay ko?
Magaling! Kung ikaw ay nakaharap sa screen, mula sa aming bahay, maglalakad ako pakaliwa hanggang sa kanto. Doon ay hihintayin ko ang aking kaibigan na kasama ko papunta sa paaralan. Maglalakbay kami hanggang makaabot kami sa ikalawang kanto. Mayroong dalawang kanto, kaliwa at kanan. Liliko ako pakaliwa hanggang sa makarating sa paaralan. Mahalagang alam mo ang daan papuntang paaralan. Tanda ito na alam mo itong puntahan at alam mo rin pabalik ng ligtas sa inyong bahay. Iisa ang gamit ng mga mapa. Ito ay ang tulungan kang matukoy ang tiyak na lokasyon ng isang lugar na kaugnay ng ibang kalapit na lugar o palatandaan. Tandaan na sa pagtingin ng mapa, mahalagang nauunawaan mo ang ibig sabihin ng mga sagisag o simbolo. Magagamit mo rin ang kaalaman sa direksyon sa pagbasa ng mapa. Ngayon, para sa inyong gawain, gumawa ng munting mapa ng inyong komunidad. Lagyan ito ng mga sagisag para sa mga palatandaan. Huwag kalimutang tukuyin ang inyong bahay. Maaari mong bilugan ang inyong bahay o lagyan ng bahay ko. Iguhit ito sa short bond paper. Maging malikhain at maaari itong kulayan. Natapos mo ang ating aralin. Mahusay!